Noong unang panahon sa gitna ng Mindanao, may isang bundok na napakataas at napakabanal. Ito ang magiging Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Ngunit bago ito naging bundok, ito ay isang makapangyarihang nilalang na nagngangalang Apo, isang diwata at tagapangalaga ng kalikasan. Si Apo ay kilala sa kanyang kabutihan at karunungan. Sa bawat umaga, bumababa siya sa mga nayon upang tulungan ang mga tao. Nagbibigay siya ng ulan kapag tagtuyot at pinoprotektahan ang mga sakahan laban sa mga hayop o masasamang espiritu. Ngunit higit sa lahat, si Apo ay may pusong marunong magmahal at may malasakit. Isang araw napansin niya ang isang dalagang napakaganda at mabait mula sa nayon, si Luhong. Si Luhong ay kilala sa kanyang kabaitan, katalinuhan at angking kagandahan na tila pinagpala ng mga diwata. Apo, sa kanyang anyong mortal, ay bumaba sa nayon upang makilala siya ng lihim. Ngunit sa bawat araw na sila'y nagkikita, lalong tumitibay ang damdamin ni Apo para kay Luhong. Ngunit sa mundo ng tao, hindi lahat ay natuwa sa kanilang pagkikita. May isang makapangyarihang albularyo sa nayon na naiinggit sa kasikatan ni Luhong at sa kabutihang hatid ni Apo. Pinagkakaitan niya ng respeto si Luhong at inakusa siyang nagkasala upang sirain ang kapayapaan ng nayon. Dahil sa kaguluhan, napilitan si Apo na ipakita ang kanyang tunay na anyo, isang makapangyarihang diwata. Ngunit nang makita ng mga tao ang kanyang kapangyarihan, natakot sila at maraming nayon ang nag-alala. Inisip nila na siya ay masamang espiritu at maaaring magdala ng kapahamakan. Ngunit sa halip na magalit, ipinakita ni Apo ang kanyang awa at kabutihan. Pinrotektahan niya ang dalaga, ang mga tao, at ang kalikasan laban sa panganib. Sa kabila ng lahat ng pangyayari, nakaramdam si Apo ng labis na kalungkutan. Dahil sa pighati na naramdaman niya sa takot at maling akala ng tao, hinangad niyang manatili sa bundok upang protektahan ang lahat ng hindi na bumababa pa. Mula noon, ang kanyang anyo ay naging Mount Apo. Ang bundok ay matayog, maringgal at malamig na parang nagbabantay sa bawat nilalang sa paligid. Sinasabi ng matatanda na tuwing may malalakas na bagyo, ito ay ang galit o pighati ng bundok sa mga taong nananakit sa kalikasan. Ngunit kung may mabuting puso ang dumadaan sa bundok, makikita nila ang liwanag at biyaya ni Apo, bunga ng kanyang pagmamahal sa tao at sa kalikasan. Bukod sa kanyang proteksyon, nagbigay si Apo ng mga aral sa mga tao. Ipinakita niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas, anyo o yaman, kundi sa kabutihang ginagawa para sa iba. Ang pagmamahal at sakripisyo, kahit hindi nakikita ng lahat, ay nananatiling buhay sa puso ng mga taong pinoprotektahan. Hanggang ngayon, ang Mount Apo ay hindi lamang matayog na bundok. Ito ay simbolo ng kabutihan, pagmamahal, sakripisyo at proteksyon. Sa bawat halaman, hayop at ilog sa paligid, makikita ang pangangalaga ni Apo, isang paalala na kahit sa gitna ng panganib, may gabay at liwanag na nagmamalasakit sa lahat. Sinasabi ng matatanda, ang bundok ay buhay, ang hangin at ulan ay mga luha at awit ng diwata. At sa bawat pagkakataong may dumadaan na mabuting tao, nararamdaman pa rin ang pagmamahal at proteksyon ni Apo, kahit hindi nakikita ng karamihan. Moral na aral, ang tunay na kapangyarihan at kadakilaan ay nasusukat sa kabutihan at malasakit sa iba, hindi sa anyo o yaman. Ang pagmamahal at sakripisyo, kahit hindi nakikita ng lahat, ay nananatiling buhay sa puso ng mga pinoprotektahan. Ang bundok at kalikasan ay mga buhay na paalala ng pag-ibig at proteksyon ng mga nilalang na nagmamalasakit sa mundo bago pa man tayo ipinanganak. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!